So, good day everyone. For our last discussion this sem, tapos na tayo sa statics, prelim, midterm, pati half na part ng finals natin. This time, tatakal naman natin yung isa pang part ng mechanics, which is dynamics. For the dynamics, marami actually to. Nasabi ko na rin to nung earlier part ng finals natin. Pero since kapos na nga tayo sa oras, ifo-focus lang natin ngayon sa dynamics is rectilinear motion. So, for rectilinear motion, we have three key objectives na matutunan. First is, kailangan natin ma-define what is rectilinear motion. Pangalawa, kailangan nating maaral yung horizontal motion. And last is vertical motion. So without further ado, let us define what is rectilinear motion. By definition, rectilinear motion is a type of motion wherein an object travels along a straight line. So ang key phrase dito is ang rectilinear motion, ang movement niya lang lagi ay straight line. At constant dapat ang kanyang direction. Pag sinabi kasing constant direction, hindi ibig sabihin na one way lang. Hindi ibig sabihin dapat upwards lang or downwards lang, to the right lang or to the left lang. Later sa mga examples natin, especially sa vertical motion, makaka-encounter tayo na ang initial movement niya ay upwards, then magpapuntang downwards. So dito nga, constant direction, baka kasi malito kayo na dapat upwards lang, dapat downwards lang. So, hindi ganun yung rectilinear motion na. Pwedeng mag-change yung direction. Ano yung sinasabi dito na constant direction? Basically, para lang din siyang straight line. Pag sabi mong constant direction, kung ang movement niya ay to the right, dapat straight path yung sinusundan niya. Yun yung ibig sabihin ng constant direction. Okay? So, it is a type of linear motion described by kinematics wherein the position changes over time. Again, dapat meron tayong change in distance. Ayun yung change ng position. Position changes. Ibig sabihin nun, from point A, napunta ka sa point B. So, meron kang distance. Okay? Then, either constant velocity or constant acceleration. The key examples include a car on a straight road, ito yon, or a falling object, ito yon, or runners running on a straight track. So, lagi merong straight, ito free fall, straight yan, straight road. Dahil nga again, dapat straight line yung movement natin pagdating sa rectilinear motion. Clear? Okay, so, unahin natin si horizontal motion. Kay horizontal motion, meron lang tayong dalawang dapat tandaan. It is either constant yung velocity mo, wherein Vf is equal to Vi. Ano ba si Vf? Tandaan na si Vf, where Vf ay final velocity. At si Vi naman ay initial velocity. Okay, so kay constant velocity daw, from the word itself, constant, hindi nagbabago. Si final velocity mo ay equal kay initial velocity. So, pagdating sa constant velocity, isa lang yung dapat natin tandaan, S is equal to Vt, wherein S is equal to displacement or distance, and V ay yung velocity, at si T naman ay time. Gets? Then sa pangalawa, pagdating naman kay constant acceleration, Vf is equal to Vi. Bakit ba naging ganun yun? Bakit hindi na equal si initial velocity kay final velocity? Ano ba si acceleration? I-define mo natin si acceleration. Acceleration is equal to change in velocity over change in time.
So, dyan pa lang sa formula ng velocity, nakikita natin na meron na tayong change ng velocity. Therefore, initial velocity nga is not equal to initial or final velocity. Then, pag sinabi kasing constant acceleration, ibig sabihin yan, yung A1 mo at the initial point ay equal pa rin kay A2 mo doon sa final point mo. Pag sinabi mong constant acceleration, hindi siya constant velocity. For example, nasa kotse ka. Yung kotse mo nagta-travel ng 50 kilometers per hour constantly hanggang makarating ka sa pupuntahan mo. Example, galing Pasay papuntang Baguio, nagta-travel ka 50 kilometers per hour constantly, like na-maintain mo na yung nasa speedometer mo 50 kilometers per hour lang. Ibig sabihin ba nun may acceleration ka? Ako nasasagot kasi recorded lang naman to eh. Kapag ganun yung instance mo, constant velocity, wala kang acceleration. Acceleration mo ay 0. Bakit? From the formula na change in velocity is equal to change in time. Again, initial velocity mo 50 kilometers per hour. Final velocity mo 50 pa rin. Over, sabihin natin, tumakbo ka ng 3 hours. 0 equal over 3. Anong value nun? 0, di ba? So, kailan ka magkakaroon ng acceleration? Again, magkakaroon ka ng acceleration kapag ang velocity mo ay nagbabago. Ngayon, paano naman kapag constant yung acceleration mo? Sabihin natin na acceleration mo ay 3 kilometers per hour squared. 'Di ba? Tandaan, ang unit ng acceleration ay bigay natin si acceleration due to gravity. Anong unit niya? Unit of measurement over unit of time na naka-square. Okay, so itong meter pwedeng maging kilometer, itong second pwedeng maging hour. Pero dapat naka-square. So sabihin natin ang constant acceleration mo ay 3 kilometers per hour squared. Ibig sabihin nun, yung 50 kilometers mo, again, sabihin natin, yung initial acceleration, initial velocity mo ay 50. Ibig sabihin daw, nag-accelerate yan or tumataas siya ng 3 kilometers per hour squared. So, yung takbo niyan, patuloy na tumataas. Kunyari, nagiging 53, yan. Is magiging 56. So, dito nakikita natin na merong pagbabago nga sa velocity mo. Okay, so recall lang yun. Again, naaral nyo na to dapat sa physics eh. So, recall lang yun kung ano yung acceleration tsaka velocity. So, pagdating naman kay constant acceleration, we have 3 kinematic equations na dapat tandaan nyo. Ano-ano yung mga yon? Una, S is equal to VOT plus 1/2 AT squared. Burahin ko lang tong nasa taas Guys, mag-notes kayo habang pinapanood to ha. Activity nyo pa rin yun. Same process lang sa kapag F2F yung klase natin. Wherein, same pa rin sa nasa taas kanina, S is equal to distance. VO, ano si VO? Same lang siya kay VI. Pero kasi kapag susulat tayo ng equations, pwede nyo gamitin VI tsaka VF kung anong mas komportable kayo. Okay lang yun. Pero ako kasi nasanay ako sa kinematic equations na V at VO lang para mas onti yung sinusulat. S is equal to distance, VO, initial velocity. Si A, acceleration pa rin, yan yung constant acceleration mo. Si T, time pa rin. Si V, siya ngayon si final velocity. Huwag malilito itong V, yung walang subscript, siya yung final mo. Again, kung anong mas komportable kayo pag kayo yung nagsosolve, either VI gamitin nyo sa initial, VF sa final, or sundan nyo yung sa akin na VO initial,
V yung final, okay lang yun. Kahit ano, basta maging clear kayo sa solution process nyo. Okay? So, may nakasulat dito, remember, A is positive if V is increasing or accelerating. Ano ibig sabihin nun? Si acceleration mo raw ay positive kapag yung velocities mo ay tumataas or nag-accelerate ka. For example, initial velocity mo ay 10 kilometers per hour. Tapos yung final velocity mo, 100 kilometers per hour. Ibig sabihin nung nag-increase yung velocity mo, therefore, yung speed mo ay accelerating. So, pag nag-accelerate ka, si acceleration mo ay dapat positive. Pag malilito Then, vice versa. Kapag acceleration mo naman ay bumababa or yung velocity mo bumababa, nagde-decelerate ka, si acceleration mo dapat ay negative. So, saan mo i-indicate yun? Dito sa formula. So, for example, given ka ng V squared, given ka ng VO squared, hinahanap si S. Ito yung unknown, si S. Given ka ng constant acceleration, nakita mo na si final velocity mo mas mababa kaysa sa initial velocity mo. For example, ito 30 kilometers per hour lang. Ito 70 kilometers per hour. Dapat ang magiging sign convention mo diyan ay minus, dahil si acceleration mo ay negative dahil siya ay decelerating. Tandaan na, makikita pa naman natin yun later sa problem. Pero gusto kong ma-incorporate nyo na yun, matandaan nyo na sa utak nyo na kapag bumababa si velocity, nagde-decelerate ka. Pag nagde-decelerate ka, si acceleration mo dapat ay negative. So, example number 1 tayo. For example number 1, we are given na meron daw tayong train na nag-change yung speed niya uniformly. Pag may nababasa kayong ganyan, uniformly, tandaan nyo na agad na constant yun. Constant change. Okay, so sabi daw, a train changes its speed uniformly from 60 miles per hour to 30 miles per hour in a distance of 1,500 feet. What is the acceleration? Okay, so kung mapapansin nyo, dito sa problem, hindi pare-parehas yung units natin. Kung makikita nyo dito, yung given, miles per hour, tapos biglang ang hinahanap, feet. So, dito na papasok yung prelim topic natin na unit conversions. So, dapat naaalala nyo pa yon, i-recall nyo. Kung sa quiz, sa exam, dapat nasa inyo pa yung mga unit conversion na formula cards nyo. Okay, kasi magagamit nyo yun. Dito ang best approach kapag ganito na hindi nga pare-parehas yung mga units mo. Pili ka ng unit na gagamitin mo. What do I mean by that? For example, dito nga sa sample problem natin, ang given mo naka miles per hour. Tapos, ang nire-require naka feet. So, ang best approach dyan, etong mga given mo, i-convert mo na into feet per second para maka-cancel out natin sila later. At ang magiging ending or final unit ng solution mo ay naka-feet lang. So, try natin sagutan to. Una, pagdating sa solving, kailangan mo isulat si given tsaka si required. Una ay given. Sabi daw, change its speed uniformly from 60 to 30. So, from the word itself, from, yan yung initial velocity mo. So, VO is equal to 60 miles per hour. Convert na natin. Paano ma-convert yan into feet per second? Times, si miles muna, 5 to 80 feet over 1 mile. Cancel na yan. Tapos si R times 1 hour over 3,600 seconds.
Tama? So, makuha mo dyan, wala akong dalang calcio. Wala kasi dito yung calcio ko ngayon eh. So, may sinusundan lang akong solution manual. Pero gusto ko i-solve nyo pa rin to ng sarili nyo para saktong mga values yung masusulat nyo. Dito kasi medyo naka round off na. Okay, so ang makuha dito ay, again, recorded to so pwede nyong i-pause kung gusto nyong i-calculate ng sarili nyo. So, sundan nyo rin sana ako habang pinapanood to. 88 feet per second. Ngayon, meron din tayong given na final velocity na 30 miles per hour. Same conversion process times 5 to 80 feet over 1 mile times 1 hour over 3,600 seconds. Pag in-input sa calcu, kakalabasan ay 30 feet per second. Ngayon, pag nagsosolve ako ng kinematics, mapa-horizontal man or vertical, nililista ko yung mga equations na pwede kong magamit. So, kay horizontal, from earlier kanina, ang mga formulas niyan ay V is equal to VO plus AT. V squared is equal to VO squared plus 2AS. Tsaka meron tayong S is equal to VOT plus 1/2 AT squared. Okay? So, kung naaalala nyo nung nag-equation method sa mga previous topics natin, dapat meron tayong, kung ilan yung unknown natin, dapat ganun karaming equations yung mga gamit natin. So, ilista natin later isa-isa. Ngayon, natapos na tayo sa given. Meron tayong given na, ano pa palang kulang? Distance na 1,500 feet. Ngayon, ang required hinihingi sa atin ay isa lang. Anong hinihingi sa atin? Ano raw value ni acceleration? So, solution tayo. Hiwalayin natin to para may space. Dito lang tayo sa taas. Solution. Paano na? Given tayo ng VO, V, at distance, or we can rewrite this as S. Ang hinahanap ay A. Okay, so paano natin malalaman ano yung gagamitin nating formula? Una, hanapin natin si required, si A. So, tingin tayo dito sa tatlong formulas. Alin dyan yung may A? Ito, si Formula 1, si Formula 2, si Formula 3, merong A. Ngayon, ano naman yung merong VO? Formula 1, meron. Si Formula 2, meron. Si Formula 3, meron. The next, alin yung may V? Meron si Formula 1, Formula 2, Formula... wait lang. Formula 3, wala. Pero, merong S na given. So, ano yung may S? Ito. Okay, so basically, either Formula 2 or Formula 3 pwede natin gamitin kasi ito walang S eh. Okay. So, paano ba ang magiging approach natin dito? Ano sa tingin nyo? Anong mas okay gamitin? Si Formula 2 or Formula 3? Ano? Isip. Tignan natin Pag si third equation ang ginamit natin, meron tayong magiging dalawang unknown. Sino? Si time tsaka si acceleration.
'Di ba? Kung makikita nyo, oo, may S siya, may VO siya. Pero wala tayong time. Hindi natin makuha si acceleration dun kasi dalawa yung unknown variables natin. Pag tinignan naman natin si unang equation, ganun din, meron tayong time. Unknown nga rin yan, wala naman tayong given na time. Ngayon, pag tinignan natin sa second equation, may given kang final velocity, may given kang initial velocity, may given kang distance, unknown variable mo si A. So, pwede natin gamitin si second equation. Ngayon, kayo naman kasi pwede nyo nang tawag dito, i-recta calcu. Gawin ng shape solve. So, sulat natin. Si V squared mo raw ay 30 feet per second. 30 feet per second. Pero dapat naka-square. Is equal to VO. Ano yung VO natin? 88 feet per second. Ito rin ay dapat naka-square. Plus 2A times ano yung S? 1,500 feet. Oh, ito pa lang pwede na i-shape solve yan eh. Pag shape solve nyo yan, makuha nyo lang si A. Pero para dun sa mga walang shape solve, yung may mga shape solve nyo na to. Tapos, i-post nyo yung video. Isulat nyo yung sagot nyo. Tignan nyo yung kung same sa makukuha ko kapag hindi shape solve. So, kapag hindi shape solve, ang tip ko, huwag nyo muna isulat na ganito. Yung formula, yung base formula na V squared is equal to VO squared plus 2AS, para mapadali kayo, dito pa lang, i-isolate nyo na yung unknown variable, which is si CS. Pag in-isolate nyo yan, isa-isahin natin. Si 2AS mo, equal siya kay V squared minus VO squared. Nakakasunod basic algebra lang yan. Ito, nilipat ko sa kaliwa. Tapos ito, nilipat ko sa kanan, yung V squared. Pero gusto ko kasi positive to. So, pinagpalit ko lang sila ng pwesto. Ang tinranspose ko lang talaga dyan ay si VO squared. Kaya siya yung naging negative. So, again, dapat na-gets nyo na to kasi final term na. Basic algebra lang yan. Dapat naaral nyo na siya before pa. High school pa lang. Okay, so 2AS equals V squared minus VO squared. May katabi pa si A. Meron pang katabi si A. Katabi niya pa si 2 tsaka S. Paano natin ma-isolate yan? Divide natin both sides by 2S. So, ang final equation mo or final formula mo dapat ay ma-cancel yan. A is equal to V squared minus VO squared over 2S. Clear? So, may final formula ka na. I-substitute mo lang yung values. Paano natin substitute? A is equal to, ano si V squared ulit? 30 feet per second squared minus VO na 88 feet per second squared over 2 times 1,500 feet. Pag ginawa yung unit analysis yan, unit analysis tayo yung nasa numerator, feet squared over second squared. Tama? Kasi naka-square nasa loob siya ng parenthesis na naka-square. Tapos, ang denominator mo, naka-feet lang. Maka-cancel to. Yan. Kakalabasan ng unit analysis mo ay dapat feet per second squared, which is a unit of acceleration. So, tama yung process natin. Ngayon, kapag in-input nyo sa calcu yan, ang kakalabasan dapat A is equal to negative 1.936 feet per second squared. Pwede na yan. Pwede nyo na i-box yan. Pero kasi, wala namang negative na acceleration Ang final answer talaga niyan dapat ay
the train is decelerating. At 1.936 feet per second squared. Yan dapat ang tamang pagsulat ng final answer. Okay? Pero para mapadali na buhay nyo, sige, okay na yan, naka-negative. Baka malito pa kasi kayo eh. So, dito, ma-confirm natin nga na kapag decelerating yung object mo, si acceleration mo ay magiging negative. Naalala nyo yun sa earlier, yung sa remember, A is negative if V is decreasing. So, tama nga na kapag negative yun, tingnan nyo mas mataas si initial velocity natin kaysa kay final velocity. Clear? So, na-prove natin dito na negative nga si acceleration kapag decreasing si velocities mo. Okay? So, next sample problem. Number 2. How far does an automobile move while its speed increases uniformly ulit? So, uniformly from 15 kilometers per hour to 45 kilometers per hour in 20 seconds. So, same process. Una, sulat muna natin si given. Again, makikita nyo dito, yung given nyo, naka-kilometers per hour. Ang hinahanap, naka-seconds. So, it is best na gawin natin miles per second yung mga given natin. So, given natin from to. So, yung from, siya si initial velocity natin. So, VO is equal to 15 kilometers per hour. I-convert na natin yan. Times 1,000 meter over 1 kilometer times 1 hour over 3,600 seconds. Cancel si hour, cancel si kilometer. Matitira dyan ay 4.167 meters per second. Then, si final velocity natin na 45 kilometers per hour. Same conversion process times 1,000 meter over 1 kilometer times 1 hour over 3,600 seconds. So, cancel. Ang matitira ay 12.5 meters per second. Okay? So, again, lista ulit natin yung mga formulas para ma-retain sa utak nyo. V is equal to VO plus 80. Meron nga ring V squared is equal to VO squared plus 2AS. Then, meron nga ring S is equal to VOT plus 1/2 AT squared. Okay? So, paano natin malalaman anong formula gagamitin natin? Tingnan natin ulit isa-isa. Okay, first formula mo, meron kang V, meron kang VO. Teka, hindi ko na mapala tayong given. Given natin IT equals 20 seconds. Ang required natin or ang hinahanap ay how far daw. So, S is equal to question mark. Ito tayo. Okay, so balik tayo dito sa formulas. Natin una si initial formula number 1. Given si V, given si O, given si T. Kaso, walang S. Ang makuha mo dito ay acceleration lang. Hindi naman yung hinahanap natin. Ang hinahanap natin ay si S.
So, standby muna tayo. Second equation, meron kang V, meron kang VO, meron kang S. Kaso, again, wala nga si acceleration. Dalawa yung unknown variables mo dito. So, hindi rin pwede. So, tingin tayo kay third formula. Meron unknown si S, yung hinahanap natin. Meron kang VO, meron kang T, wala ka ring A. So, paano to? Wala tayong pwedeng gamitin. Lahat ng formulas natin, dalawa yung unknown variables. Dito sa dalawang doon sa dalawa, ito, sa second formula at third formula, dalawa yung unknown variable. Dito naman, kay formula number 1, ang makuha mo dyan, A, acceleration, hindi distance. So, paano gagawin natin? Paano approach? So, pause nyo muna yung video. Try nyong isipin sa sarili nyo. Paano? Ang approach dito, gagamitin natin si formula number 1 para makuha si acceleration. Tapos, i-input natin si acceleration dito sa formula number 3. Ayan. May acceleration ka na. May T ka na. May VO ka. May T. Makuha mo na si S. Okay, pwede rin dito sa second formula, pero transpose ka pa para ma-isolate mo si S. Much better, gamitin mo na tong formula number 3 para ang makuha mo na agad ay S. Input mo na lang yung values, tapos shape solve na yun. Or kahit nga hindi shape solve type mo na lang to direkta. Clear? Okay, so for solution, step 1 natin ay kailangan makuha natin si acceleration from V is equal to VO plus AT. Again, pwede nyo lang shape solve to para makuha nyo si A. Pero para dun sa mga walang shape solve, kailangan natin makuha yung final formula. So, isolate natin si A. A is equal to V minus VO over T. Narekta ko na. Rekta algebra lang yan kung paano i-isolate si A. Ngayon, substitute natin yung values. A is equal to V, which is 12.5 meters per second, minus VO na 4.167 meters per second over time na 20 seconds. So, ang unit analysis niyan, meters per second over second. So, makuha mo dyan ay meters per second squared. Hindi mo i-cancel yan Hindi mo i-cancel si seconds dyan. Bakit? Paano ba mag-divide ng fractions? Meters per second. Itong second magiging times 1 over second. Diba? Algebra ulit. Algebra lang yan. Kaya magiging meters per second squared. Okay, so makuha mo natin, paki-calcu, A is equal to 0.41665 meters per second squared. Paki-shift store KA. Kasi baka mahaba pa yan Baka mahaba yung values. Dito kasi naka-round off na Okay, nakuha natin si acceleration. Pwede na natin gamitin si formula na S is equal to VOT plus 1/2 AT squared. So, input lang ng values. S is equal to, ano yung VO natin? 4.167 meters per second times 20 seconds. Tama. Plus 1/2 A or si alpha A meters per second squared times time squared 20 seconds squared. So pag unit analysis, ma-cancel yan. Ito S squared
ito, pag in-square mo tong 20 seconds, magiging S squared yan. So, cancel mo. Matitira ay meters. So, tama. Kasi ang unit ng displacement ay meters. Meters, feet, inches, kilometers. So on so forth. Unit of measurement ng length. Okay? So, paki-input sa calcu nyo, makuha nyo dyan, S. Hindi nyo na kailangang i-shape solve yan, As is na yan. Type nyo lang yan. Itong buong to. Type nyo lang yan. Wala kayong dapat i-shape solve dyan kasi naka-S na siya. So, S, makukuha nyo ay S is equal to 167 meters. So, paki-check rin again, sabayan nyo ako. Kung iba yung nakukuha nyo, paki-chat sa messenger, i-double check ko. Okay. So, nakuha na natin yung required. S is equal to 167 meters. Yun na yun. So, next, sample problem. Sample number 3. Sabi daw, a motorist enters a freeway at 30 miles per hour. Tapos, nag-accelerate daw siya uniformly to 60 miles per hour. Tapos, sabi daw, from the odometer nung car, car pala dapat to pero motorcycle yung figure. Pero anyways, baguhin natin to. From the odometer nung motorist, nakita niya raw na nag-travel siya ng 550 feet after while accelerating. So, we are asked to determine yung acceleration nung motorcycle. Tas letter B, the time required to reach 60 miles per hour. Okay, so isulat-ulit muna natin. Yung given daw, sabi ay nag-enter daw siya ng freeway at 30. So ito yung VO natin. 30 miles per hour. Tapos, nag-accelerate daw siya uniformly. Meron siya uniform acceleration na unknown. Hanggang sa ma-reach niya yung final velocity natin na 60 miles per hour. Kailangan pa ba natin convert to? Basahin yung problem. Hinahanap acceleration. So, wala namang na-require na unit ng acceleration. So, acceleration natin, mamaya pwedeng naka-miles per hour squared. So, di natin kailangan i-convert. Yung letter B naman, nire-require na mahanap yung time to reach 60 miles per hour. So, pwede na rin yung as is. Ang makuha natin dun mamaya, hours. Pero kasi, dito kasi hindi indicated Pero dun kasi sa solution manual, kinonvert niya para ang makuha nating sagot dito mamaya ay ito sa A, feet per second squared. Tas dito sa time, naka-seconds. So, paano ba? Sundan na lang natin. I-convert natin. Tapos, check natin mamaya kung same lang ba. Kung whether i-convert natin or hindi. Para, ma-practice din natin, again, yung unit conversions natin. Kasi baka nangangalawang na Kasi, again, dito sa sample problem, hindi siya na-require. Pero what if ibigay ko sa quiz or sa exam, merong naka-require na unit. Okay, so try lang natin. Convert natin to into feet per second. So, same process times 5 to 80 feet over 1 mile times 1 hour over 3,600 seconds. Makakuha nyo dyan ay paki-calculate na 44 feet per second. Dito naman sa final velocity, 60 miles per hour times 5 to 80 feet over 1 mile times 1 hour over 3,600 seconds is equal to cancel is equal to 88 feet per second. Okay? Now, required daw
May given pa bang given? May isa pang given. S is equal to 550 feet. Then, determine daw required. Dito na natin suweta sa kabila. Required daw, kay letter A, yung acceleration daw. Ano yung uniform acceleration na na-encounter nung motor natin? Then, letter B, time required mula sa initial velocity na 30 miles per hour hanggang sa ma-reach niya yung final velocity na 60 miles per hour. So, gaano raw katagal yung time na yon? Okay. Okay, so solution tayo. Unahin natin si letter A. Ano sa tingin niyo yung formula na magamit natin? Balikan natin itong tatlong to. Sige na, sulat ko na lang ulit. Yung mga formula daw ay V is equal to VO plus AT. V squared is equal to VO squared plus 2AS. S is equal to VO plus 1/2 AT squared. Tama ba? So, VOT plus 1/2 AT squared. Tama. Kulang pala. VOT plus 1/2 AT squared. Okay. So, tignan natin isa-isa para makuha si acceleration. Para makuha si acceleration, given tayo ng V, VO, tsaka ng S. Pero dito, sa Formula 1, unknown si A mo, unknown din si T. So, hindi pwede. So, tingin tayo kay second formula. Given si V squared, given si V, given si VO, given si S, unknown si A. So, pwede gamitin si second formula. So, gamitin natin siya. Saan ba pwede? 4A. V squared is equal to VO squared plus 2AS. Transpose natin. Isolate natin si S. Si A pala. A is equal to V squared minus VO squared over 2S. Same lang dun sa kanina. Sa number 1 yata yun. Or number 2. Okay, so kunin natin si A. Input natin yung values. Is equal to 88 minus 44. Di ko na i-unit analysis same lang to sa kanina. Over 2 times 550. Makuha natin A is equal to saan ba yan? A is equal to 5.28 feet per second squared. Okay, so may sagot na tayo sa letter A. A is equal to 5.28 feet per second squared. Or shift store na to kay A. Kung mahaba yung value niya, paki-shift store. Then next, kay letter B. Kay letter B, nahanap daw si T. So, tingin tayo ulit sa formulas. Given ka na ng V, meron kang VO, meron ka ng A, unknown si T. So, pwede natin gamitin si formula number 1. Tama? Pwede rin ba si formula number 3? Check natin. May S ka, meron kang VO, meron kang A. Pwede rin. Pwede natin gamitin si formula number 3. Pero para mas maikli, formula number 1 na lang tayo. Okay. So, input natin, sulat natin si formula. V is equal to VO plus AT. Now, isolate natin si T. Para dun sa mga walang shift solve. Para natin isolate si T. AT is equal to V minus VO. Divide both sides by A para ma-isolate si T. Cancel.
T is equal to V minus VO over A. Sulat natin yung values. T is equal to V, which is 88 feet per second, minus initial velocity na 44 feet per second, over A natin na 5.28 feet per second square. Okay? So, paano unit analysis niyan? Feet per second divided by feet per second squared. Paano mag-divide ng fractions? Kakalabasan niyan dapat ay feet per second times reciprocal yung denominator na second squared over feet. Cancel si feet. Second, cancel. Matitira ay second lang. Okay, so paki-calculate to. Kakalabasan dapat ay T is equal to 8.333 seconds. So, nasagutan na natin si letter A and letter B. Clear? Pag may question, again, paki-type paki-chat sa GC. So, putulin ko muna tong recording bago tayo mag-proceed doon sa vertical motion.